Chairperson, Attorney Rowena Ganso. Demokrasya? Nayo ba ay sa malayang bayan? Namili ba tayo noong nakaraang eleksyon? Pero tama ba ang mga ginagawa nila sa ating bayan ngayon? Hindi tama! Hindi tama! Hindi tama! Hindi tama! Hindi tama! Hindi tama! Dito ngayon, naninindigan tayong lahat dahil ito ang katungkulan ng mamamayan, hindi lamang sa ating saligang batas, kundi sa ating mga pamilya at sa future ng ating mga anak. Kung pinili natin ang demokrasya, tayo ay pinangakuan na sa demokratik na gobyerno ay mapapagunlad ang ating bayan, mapapaaral ang ating mga anak, mabibigyan ng trabaho ang ating pamilya, ibibigyan ng hustisya pati ang mga mahihirap at walang magugutom, walang mawawalan ng bahay, at walang mawawalan ng pag-asa. Pero ngayon, ang mga pangyayari ay nakakawalang pag-asa. Hindi lamang sa pagmamahal ng Panginoon natin ay magsusurrender na sana ako. Walang pag-asa. Imbes na mag-surrender tayo, kailangan sumigaw tayo na ang karapatan natin sa isang malayang bayan na maunlad, na walang mga magnanakaw, ay karapatan nating mga Pilipino na magkakapatid, anuman ang ating relisyon,
sila'y nanalo at naupo, ang plano pala nila sa loob ng 3 taon ay lilimasin nila ang bayan. Habang kayo'y naghihirap, habang Pilipino'y nangangamatay dahil wala man lang pambayad sa doktor at sa gamot, namamatay ang mga bata dyan sa Philippine Heart Center dahil hindi napapaopera sa puso, habang ang mga buhaya ay wala nga ba silang puso? Saklolohan mo ang Pilipino, saklolohan mo kami, dahil parang hindi na maaawat ito kung walang divine hand. Pray ako ng pray, at hindi naman dahil sa akin, pero dahil naman talaga sa Panginoon natin ay baha-lindol, at lalong naramdaman ng mga tao ang kahirapan at katakawan ng mga magnanakaw. Pupunta ka lang sa ospital, lulusong ka pa sa baha. Patay ang mga anak mo dahil kinagat ng daga. Sana magpadala ng milyong-milyong daga kung banda sa kanila. Kailangan po ang taong bayan ay mag-ingay na. Tayo may obligasyon sa pagdarasal, o hindi sa pag-aksyon din. Alala ninyo sa libro ni Joshua, 7 araw, inikot-ikutan ng mga tao ang Jericho. 6 araw. Ikot. Jericho. Sa 7 araw, sumigaw ang mga tao, mga magnanakaw. And on that day, the walls of Jericho came crumbling down. Our God, that is the power of our God, and that is the power of the prayer of God's people. Panginoon ko, bigyan niyo kami ng sapat na lakas na ipatuloy itong aming mga hinanaing, at malipol na po sana ang kasamaan dito sa gobyerno sa Pilipinas. Sana po magising na rin ang aming mga kapatid, at sa 2028 ay wag na iboto itong mga magnanakaw na ito. Mga kapatid, mga kababayan, alang-alang sa ating mga anak na 3 taon pa pag ganito at walang mananagot, ay walang pagbabagong mangyayari. Doon sa ibang bansa, sa Indonesia, na grabe number 1 sa korupsyon, nagtayo ng tunay na Independent Commission on Corruption na pinangunahan ng dati nilang Supreme Court Justice, at dahil nagreklamo na ang lahat ng mga inuutangan ng Indonesia, ay gumaling gumaling sila sa sakit na korupsyon. Kaya ngayon ang Indonesia ay mataas na ang rating sa credit index. Ang Pilipinas, 2.7 trillion every year gustong utangin ng ating mga pinuno. Sa 2.7 trillion, ang 2.6 dyan ay para lamang sa
sa pagsweldo ng kanilang pamahalaan. Habang ang budget natin na hawak ng ating mga congressman at speaker at mga senador na galing dapat ang calculation, komputasyon kung magkano ang may income ng Pilipinas galing sa ating taxes at sa ating GDP ay lobo-lobo na ang budget. Paldo